Magandang umaga. Hello, good morning. Go outside. He wants to go outside. Что это? I'm gonna change his t-shirt. Папины ботиночки хочешь? О, не надо грызть. Давай, спасибо. Спасибо, малыш. Magandang araw po sa lahat. Good morning, everyone. It's still morning here in the Philippines. It's very hot again. It's very hot here. Here in our place in Negros Oriental. So, pupunta kami ngayon ng beach, guys, kasi magda-diving si Dima kasama ang kanyang kaibigan na Russian din. Yung diving buddy niya talaga dito. At pupunta kami doon sa Dawin, doon malapit sa lupa namin. May isang beach resort doon na maganda. Doon sila magda-dive today. Kung malinaw ang tubig doon sila magda-dive. Kasi minsan hindi malinaw doon kasi malapit, may ilog kasi doon malapit sa beach nila. At kapag umuulan, hindi malinaw yung tubig. Hindi kasi magandang mag-dive pag hindi malinaw ang tubig, guys. So, we'll check first kung maganda ba doon, kung malinaw ba ang tubig, at kung malinaw ay doon sila magta-dive. At may resort din doon, may swimming pool at restaurant. Doon kami magtatambay ni your chick, maliligo kami ng swimming pool. Yes, baby. We gonna swim? Say good morning. Maayong buntag. Magandang umaga. Yan si Pavel, guys, at ang kasama niya ay ang kanyang girlfriend na si Cheche. Dito sila nakatira sa Dawin, Negros Oriental. Malapit lang sa beach tong inuupahan nila ngayon. Si Pavel pala, guys, ay isang retired na pilot. Isa siyang piloto sa Russia. At nandito nga kami ngayon sa Talata Resort, guys. Dito to sa Dawin, Negros Oriental. At dito magdadive nga sila Dimitri at tsaka si Pavel. At gusto din namin sa resort na ito kasi may may malaking swimming pool sila dito, may restaurant. While naghihintay nga kami na matapos silang mag-dive ay maliligo kami nila Yuri dito. At dito na rin kami kakain ng lunch. At gusto din namin sa resort na to, guys, kasi napaka-friendly ng mga staff dito at saka pati na yung owner. Ang owner pala ng resort na ito ay isang French national. At mga 4 times na yata kaming nakapunta dito. Pang 4 times na ngayon. At bumabalik-balik nga kami kasi nga dahil sa magandang treatment nila sa kanilang mga guests. Kasi hindi po ito advertisement sa resort na ito. Nagustuhan ko lang talaga dito kasi sobrang napaka-friendly at napaka-welcoming ng mga staff at ng owner dito. Naalala ko lang kasi, guys, one time na nagpunta kami sa isang resort dito sa Dawin. Hindi ko napapangalanan ng resort pero yung hindi maganda ang treatment na pinakita nila sa amin doon. Yung mga staff, hindi sila welcoming, yung mga staff doon, at saka yung owner ng resort na isang, I think, Chinese, half Chinese Filipino,
ay hindi siya friendly guys. Sobrang napaka unwelcoming niya nung nagpunta kami sa resort na iyon. At saka parang na-offend talaga ako nung time na yun. Pati na rin kina Dima at Pavel, hindi sila friendly. Nag-iba lang yung treatment nila nung bumili si Dimitri ng isang mahal na equipment pang diving sa diving shop nila kasi may diving shop sila doon. At saka ewan ko ba guys, bakit ganun yung treatment nila sa amin. I don't know, maybe bad mood sila, maybe bad mood ang owner sa time na yon. Ewan ko lang kung bakit ganun yung treatment niya. Lalo na sa aming dalawa ni Cheche. At kay Yuri nga din, ayaw nila na mag-swimming doon si Yuri sa swimming pool nila. Pero dito sa Talata guys, sobrang napakaganda kasi kahit kailan niyo gusto. At ayun guys, hindi na kami bumalik sa resort na yon. Dima was looking for us there and we're looking for him here. At tingnan nyo to guys, ang daming isda dito sa Dawin. Ayan, iba't ibang klase ng isda na makikita dito sa dagat ng Dawin, Negros Oriental. At ayan may crocodile fish pa nga. Hindi ko alam na may crocodile fish pala. Lion fish, devil fish, sobrang dami. May frog fish pa nga Puffer. Dogfish. Yeah, it actually looks like a dog. Yeah, very angry dog. Dogfish. It's black spotted puffer. Yes. Puffer fish. This one too, dogfish. Coral crab. And this one, porcelain. Oh, there's a lot of types of crabs here and shrimps. And also eel. Grabe, sobrang dami ng mga marine species dito sa Pilipinas, guys. There are so many types of No marine wonder, species. guys, na isa ang Pilipinas sa pinakamagandang diving spot sa buong different types mundo. of corals. Kaya, sobrang nakaka-proud talaga, no? Imagine niyo yun, pumupunta ang mga divers galing sa iba't ibang bansa para lang makita ito. Sobrang nakaka-proud. Kaya sana nga ay patuloy nating alagaan ang ating kalikasan, guys. Patuloy nating alagaan ang ating marine species, ating mga marine sanctuary para marami pang pumuntang mga turista dito para suportahan ang ating turismo. At ayan, nakakatuwa, may doktor palang isda sa ilalim ng dagat. Si Dory ay isa palang doktor, guys. Surgeon doctor. Which one is Dory? Palette, doctor, surgeon, and mga surgeon man din sila, oy. Powder blue surgeon. Doctor. Doctor fishes. Nandyan din si Nemo. At ayan guys, nag-prepare na nga silang Dimitri para sa kanilang first dive. At saka meron din para sila ditong guys, diving school. Nagtuturo sila ng scuba diving dito. Dito rin pala nag-aral si Dimitri ng second level niya ng diving, ng scuba diving. Your chick, you wanna go diving with Papa? Your chick, mag-snorkeling daw si your chick sa swimming pool. Ready na siyang mag-snorkeling. Okay, ready na silang dalawang mag-first dive. Ayan.
buhat-buhat na nila ang kanilang napakabigat na mga diving equipments. While magda-dive sila ay maliligo nga kami ni Yuri dito sa swimming pool. Ayan si Yuri nag-enjoy na. Nagdampisaw na ang bata. Ayan, paborito niya yan. Maligo. Yay! At sobrang init nga rin ng panahon ngayon guys, kaya sobrang napaka-perfect maligo nga. Maligo dito sa swimming pool. Yay! At gustong-gusto din ni Yuri mag-jumping dyan sa swimming pool. Ayan, sobrang saya ng bata niya. Mamaya ay makakatulog yan ng mahimbing. Lunch time na nga at kakain na kami ng lunch. Ayan, ang in-order ko na tomato pasta. At saka kay Yuri naman ay fish finger na may french fries. At saka nagdala din ako ng avocado. Binili ko yung avocado kanina sa public market na nadaanan namin para naman ay may makain si Yuri na healthy. At ayan, mas gusto nga niyang kainin ang avocado kaysa sa in-order ko. Hindi ko nga rin sinanay si Yuri na pakainin ng mga ganyan, ng mga french fries, ng mga fried guys. Kasi nga napaka-unhealthy niyan. Ayokong masanay siya sa ganyang mga pagkain. Uy, tutukan ka? At ang bata ay may natripan na paglaruan. Ito namang white sauce pasta na may mushroom ay para kay Dima. How was your first dive? Good. Didn't find anything. Good, didn't find anything. It's good. Didn't find anything. At ayan guys, tinanong ko nga si Dimitri kung kumusta ang kanilang first dive. Sabi niya okay naman, wala siyang kakaibang nakita doon. At ayan, patawa-tawa pa siya guys. Hindi nga niya sinabi sa akin na may nangyari pala sa kanya doon sa ilalim ng tubig kanina sa kanilang first dive. So, siguro marami sa inyo ang na-curious sa aking title sa vlog na ito. Kaya, ayan, ikikwento ko na sa inyo kung anong nangyari kay Dima sa ilalim ng tubig sa kanilang first dive. So, habang nagda-dive nga sila guys at nasa 30 meters deep na sila, ay biglang nahilo si Dima doon. Para nga daw siyang nalasing at umikot yung mundo niya doon sa ilalim ng dagat guys. Tsaka medyo natakot daw siya kasi first time na mangyari yun sa kanya. Maraming beses na siyang nag-dive guys at first time talaga na nangyari yun. Naalala nga niya guys ang kanyang lesson sa scuba diving nung nag-aral siya na pag nagkamali daw ng pag-dive ay posibleng ang mangyari ang ganun na mahilo ka lalo na sa 30 meters deep. Kaya sinabihan niya si Pavel gamit ang kanilang sign language na hindi siya okay. Kaya bumalik sila pataas. At habang pabalik sila pataas guys ay na-feel ni Dima na parang hindi siya makahinga na kahit pinipilit niyang huminga ay parang hindi daw siya makahinga. Walang hangin na pumapasok sa lungs niya. At nung dumating na sila sa 16 meters deep ay medyo naging okay na daw ang kanyang pakiramdam doon. At sobra talagang natakot ako guys nung malaman ko ito. Sinabi na nga lang niya sa akin to nung pauwi na kami. Nung nasa sasakyan na kami pauwi ng bahay. Doon niya lang sinabi sa akin na ganun nga ang nangyari sa kanya sa first dive nila.
At after nga na mangyari yun sa kanya sa first dive, ay nagpatuloy pa rin sila at bumalik pa nga para mag second dive. Pero pag after naman daw na mangyari yun ay okay naman daw siya. Wala na siyang na-feel na something na hindi siya komportable sa kanyang katawan. Okay naman daw ang kanilang pag-dive, lalo na sa second dive. Wala naman daw nangyaring hindi maganda. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako guys na okay lang siya, na ganun lang ang nangyari sa kanya. Well, hindi ako nagpapasalamat na may nangyari sa kanyang ganun. Pero at least, diba, hindi worse yung nangyari sa kanya. Kaya sinabi ko nga sa kanya, next time ay mag-ingat talaga, i-check talaga ng mabuti ang kanyang mga equipments at ang kanyang katawan nga. Pag hindi niya kayang mag-dive ay wag na, kasi sabi ko nga sa kanya baka nasobraan siya ng inom ng kape o kaya stressed siya sa araw na yun. Sabi naman niya ay okay daw siya. The next day nga na nangyari yun ay may nakausap siyang isang diving instructor at ang sabi naman ay baka daw mabilis yung pag-descend niya underwater. Kaya nagkagano na nahilo siya kasi mali daw yun guys na mag-descend ng mabilis. Siguro hindi na malaya ni Dima na nag-descend na siya ng mabilis kaya nangyari yun. Your chick. At pagkagising nga ni Yuri from his nap guys ay ayan na naman siya. Nag-swimming na naman siya. Hi. Tingnan nyo ang bata na yan. Parang marunong lumangoy. Hindi naman. Malapit lang ako dyan guys. Tinitingnan-tingnan ko lang siya. Tsaka yung part na yan ng swimming pool ay mababa lang talaga. Nakakapaglakad siya. What's that on your mouth? Biki. You eat Biki? Yummy Biki? Yummy biscuit? Yum yum yum. Yummy biscuit. Mami napay Biki. Yum yum yum. Enough na one. At nag-stop over na nga rin pala kami dito guys sa apartment na tinitirhan nila ni Pavel at saka ni Cheche kasi papatikimin nila kami ng kanilang homemade na chocolate. Gumawa daw sila ng chocolate kahapon at gusto nilang ipatry sa amin. Charcoal. It looks like charcoal. Dako ra inyong kuan, baga ra inyong hamo. Okay. Oh, lang ka. Try. Katong nipis-nipis pang ice, mani dili man Gani. Okay, eat. Murag ko ang tabliya. Tabliya. It's very sweet. Very sweet, very bitter. Bitter? Try one. It's like an eating tabliya. You finished it. Too much bitter. I don't like too much bitter. Too bitter. Yeah. It's like for cooking. На вкус как porridge. кокос. С кокосовым вкусом, но прям очень горький. I can smell the coconut oil. Yeah. Yes. You can taste China. also the coconut oil. Не I двести. can taste it. Yeah, I think baga ra yung pagkamong. At gumawa din sila nitong tinatawag nilang kefir. Kefir ang tawag nila dito sa Russia. Ewan, wala tayong ganyan dito sa Pilipinas. Pero para sa akin guys, yung lasa niya ay yung parang spoiled milk. Nung una ko talagang na-try ang kefir guys doon sa Russia ay hindi ko talaga nagustuhan. Akala ko nga gino-joke ako ni Dima, pinaprank niya ako. Akala ko pinainom niya ako ng spoiled milk.
Hindi pala, sabi niya is, ano daw yun, common na drink daw yun sa kanila. At saka napaka masustansya daw ang, ano na guys, ang kefir. Lagi nga tong iniinom ng mga Russian. Mahilig sila sa ganito. Kapusta. Yummy? It's like... At gumawa nga din sila nitong, ano guys, ano, nakalimutan ko ang tawag. Parang vinaigrette yata ang tawag nito. Para siyang pickled na cabbage guys. Ang lasa niya ay actually parang kimchi. Yan ang parang kimchi nila sa Russia. Masarap, masarap din to. Gusto ko din kasi mahilig din ako sa kimchi. Paka. Hi, Mayuri! Paka! Say paka! Paka. Say paka. Bye-bye! Bye-bye, Fu. Paka! He said paka! Paka ba? At ayan nga, pag uwi namin ay nagluto ako nitong aming hapunan. May niluto akong squid, adobong squid, baby squid. Napaka-fresh nga niya na nabili ko kanina. At saka may tinola na tuna, yellowfin tuna yan. At saka gumawa din ako ng sea grapes salad or lato. Lato ang tawag namin dyan sa Bohol guys. Dito din sa Negros, lato din. Ewan, ano yan sa Tagalog? Parang lato din yata yan sa Tagalog. Tsaka may mangga din kami. Inuna nga ni Dima na kainin ang mangga. At sabi nga rin ni Dima guys ay parang medyo nakonsensya daw siyang kumain ng seafoods ngayon after niyang mag-dive. After niya makita yung mga isda doon sa ilalim ng dagat na lumalangoy na free na lumalangoy doon sa ilalim ng dagat. Pero sabi niya gutom siya kaya kakain siya. At ayan guys, maraming salamat sa panunood. Yan lang po ang ating vlog ngayon. Magkita-kita po tayo sa next vlog. At sana po ay patuloy niyong suportahan ang aming channel. Mag-subscribe na din po kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. God bless you everyone at maraming salamat. Paalam!